Magandang gabi, Pilipinas. Sinasabing kaakibat na ng isang demokratikong bansa ang isang buhay at malayang mundo para sa mga mamamahayag, katuwang ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Napakalaki ng ginagampan ng papel ng media sa pagsusulong ng isang developing country kagaya ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan, humaharap po sa isang seryoso at napakakritikal na problema ang mga mamamahayag dito sa ating bansa. Tinatayang humigit kumulang 170 media men ang nasawi dahil sa mga work-related crimes magmula 1986 hanggang 2012. Kaya naman hindi maiwasang maihanay ang ating bansa sa talaan ng pinakadelikadong lugar para sa mga mamahayag. Kaugnay dito, sa kabila ng lahat ay ang kapangyarihan at epekto ng media sa ating matibay na lipunan ay diniwang po nito lamang 3 ng Mayo, ang tinatawag nga nating World Press Freedom Day. Ngunit ang katanungan, nakaapektuhan ba ang mga insidenteng ito sa malayang pamamahayag sa ating bansa? Ako po si Gio Dingson. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Atty. Mark Castodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng pagtalakay at pagpasok sa mundo ng pamamahayag dito lamang sa World Press Freedom, a PTV special. Simbolo ng isang demokratikong bansa ang pagkakaroon ng malayang pamamahayag. Ito ay isa sa mga karapatang binibigyan ng higit na halaga ng mga Pilipino at kailanman ay hindi nawala sa ating mga saligang batas. Sa paglipas ng panahon, maraming insidente ang sumubok sa tatag ng malayang pamamahayag sa ating bansa. Panahon ng martial law nang pinagkait ang karapatang ito. Matatanda ang ipinasara ang iba't ibang ahensya ng media at lumaganap ang karahasan sa mga media men. Muli naman itong nabawi sa tulong ng tagumpay ng EDSA People Power. Ngunit, nitong taong 2009 nang muling nagimbal ang bansa sa karahasang nagresulta sa pagkamatay ng 58 katao na kinabibilangan ng 34 na media men sa Maguindanao. Sa loob ng higit 2 dekada, tinatayang mayroon humigit kumulang 170 journalist ang napatay dulot ng karahasan sa bansa. Ito rin ang dahilan upang mabansagan at mapabilang ang Pilipinas bilang isa sa most dangerous places in the world for journalists. Sa patuloy ang partisipasyon ng Pilipinas sa World Press Freedom Day na ginaganap taon-taon tuwing 3 ng Mayo. Layunin nitong ipalaganap ang kaalaman tungo sa malayang pamamahayag. Ano na nga ba ang nangyari sa kaso na may kinalaman sa media killing sa bansa? Gaano nga ba kaligtas ang mga mamamahayag sa Pilipinas? Napapanatili pa ba natin ang malayang pamamahayag? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa World Press Freedom, a PTV Special Forum. Magandang gabi, Pilipinas. Interesante po ang ating talakayan ngayong gabi, World Press Freedom. Kasali na dito yung mga isyong kinakaharap ng mga mamamahayag. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi. Tama ka dyan, Cathy. Napaka-critical kasi ng pag-usapan muna nating maigi ang lagay ng pamamahayag dito sa ating bansa after martial law, after 30 plus years. Nasaan na po ba ang press freedom sa ating bansa? Pati Mark, itong pagkilala sa ating bansa bilang isa sa mga pinakadelikado para sa mga mamamahayag, pag-uusapan din natin yan. Kaya naniniwala akong exciting po ang pag-uusapan natin dito dahil ang Pilipino mahilig sa balita, ang Pilipino nagbabalita. Kaya importanteng malaman natin dahil minamahal din ng ating bansa itong pamamahayag. Exciting ito dahil katuwang natin sa ating diskusyon ngayong gabi. Napakagagaling mga eksperto. Kasama po natin Secretary Herminio Coloma, Presidential Communications and Operations Office at Vice Chairperson po siya ng UNESCO National Commission of the Philippines and Philippine Representative to UNESCO Information for All Program of IFAP, Intergovernmental Council. Mahaba-haba yan. Mahaba-haba at talagang mahaba ang credentials ng ating mga guests ngayon. Susunod po, siya po ang Executive Director ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, Project Coordinator for KBP, Media Re-Examination of the News, UNESCO National Commission of the Philippines, study po yan, commission nga po ng UNESCO. Ginoong Reynaldo Hulog.
Kasama rin po natin ngayong gabi mula sa Political Science Department ng University of the Philippines, Professor Clarita Carlos. Susunod po, humuhubog sa mga susunod na henerasyon ng mga journalists and media leaders ng ating bansa is a professor from the College of Mass Communication from the University of the Philippines in Diliman, Professor Danilo Arao. At ito, isa po siyang journalism graduate ng UST at ngayon ay isang law student. So magiging kompanyera mo siya in the future. No? Si Zel Banihin. Susunod po siya ay Assistant Professor Department of Geography ng University of the Philippines, Maria Simeona Medina Martinez. Magandang gabi po sa lahat. At mula pa rin po sa University of the Philippines, siya po ay isang instructor sa Department of Geography, Mr. Johnson Damian. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Kaya alamin natin ang terms, ano? Dahil dumadami ang terms, hindi na natin maintindihan ano ba talagang diferensya nitong mga terms na naririnig natin sa radyo at telebisyon. So tanungin natin sa ating professor ng mula sa College of Mass Communication sa UP, hindi ko siya inabutan, ibig sabihin, bago lang si Sir sa UP. Ano po ba ang ibig sabihin pag tinawag ang isang taong journalist? Ang journalist kasi ay yung nag-uulat ng mga balita. Sila yung nag-uulat ng katotohanan dun sa ating bayan. Dahil sa kalayaan sa pamamahayag, madaling sabihin na kahit na sino ay pwedeng matawag na periodista. Kasi nga hindi tulad ng ibang propesyon na kailangan mo ng licensure exam, kailangan mo lang na mag-apply sa isang media organization at mula roon ay mag-ulat ka na. Mapaprint man yan, radio, television o online. Kung gusto nating magpaka-theoretical pa, yung etymological origin ng word na journalism ay mula sa salitang Pranses, yung jour. Pagka sinabi nating bonjour, di ba, magandang araw. So, ibig sabihin ng trabaho ng periodista, ito ay pang-araw-araw na gawain sa isang banda, tapos sa kabilang banda naman, parang anything under the sun na topic o paksa ay dapat na tinatalakay ng periodista. Yung mga bagay na sa tingin niya ay mahalaga sapagkat ang pangunahing tungkulin ng periodista ay ang paghuhubog ng opinyong pampubliko sa ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon. Napakaganda, no? May etymology pa tayo, Kathy. Tsaka buong-buo, pero maganda dun yung makabuluhang impormasyon. Pero from the theoretical, from the academe, punta muna tayo sa talagang itong humaharap sa media araw-araw. Tanungin natin Executive Director ng KBP, Sir Reynaldo, para sa inyo, sino po ang journalist sa Pilipinas? Yung sagot ni Professor Arao, talagang tama yun. No? Ang isasagot ko ay hindi yung sarili kong opinion, kundi yung sagot ng mga broadcaster at saka mga print journalist na aming kinausap sa pamamagitan ng roundtable discussion sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At sa kanilang isipan, aming natuklasan na meron ding matatawag nating confusion, no? Kung ano yung definition ng isang journalist. Dahil sabi nung iba, kailangan nagtatrabaho ka nga sa isang media outfit. Tapos sabi ng iba, dun sa mga participants ng roundtable discussion na yun, hindi, pwede rin freelancer. Sabi ng iba, kailangan yung means of livelihood mo, pagsusulat o pagbo-broadcast. Sabi ng iba, hindi kailangan yan. Basta't meron kang isang mass audience, journalist ka na. Kahit na ito'y opinion, kahit ito ay pagre-report ng mga events. Sabi pa nga nung isang participant namin, sabi niya, alam nyo, yung pari, pwede nga journalist yan dahil meron siyang mass audience. Sabi nung facilitator namin, bakit? Kasi yung mass daw, binobroadcast. So, merong mass audience, so pwede siyang journalist. So, medyo nakakatawa. Ngunit ito ay nagpapakita lamang na maging sa karamihan nating mga kasama na matatawag nating journalist, ay meron ring pagtatanong, sino ba talaga yung journalist na yun?
At sino nga ba talaga ang journalist? Pero mahirap mang i-define. Alam, hindi po makakaila na mahalaga po ang role ng mga journalists sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At tanungin po natin si Secretary Coloma, gaano kahalaga nga po ba ang media, ang journalist sa atin, Secretary? Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng ating mga journalists. Ang matibay na paniwala po ng ating kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino ay ito. A well-informed citizenry is also a citizenry that can make intelligent decisions that will empower themselves for a better future. Ibig sabihin po, yung pong mga mamamayan ay kinakailangan magkaroon ng sapat na impormasyon sapagkat ito ang tutulong sa kanilang gumawa ng mga mauhusay at makabuluhang desisyon na siya namang magiging susi sa kanilang mas magandang kinabukasan. Salamat, Sec. Gusto kong tanungin, Kati, itong ating mga medyo bata-batang mga profesor, si Johnson Damian. Pero while there is mainstream media, nandyan yung television, nandyan yung print, there's a medyo mas exciting na mas magulo ng world ng mga bloggers at freelance writers sa internet. Ano ang intindi nyo sa kanila? Can they be considered journalists? Doon base sa definition ng KBP at ng ating UP Mascom. Okay. Go ahead. Ang mass media ngayon ay, marami siyang dimension. Yung ating kilala nga na television, newspaper, saka radio. Pero yung internet kasi is so mainstream. Ang daming may access sa internet. So, pwede ka lang pumunta sa computer shop or mag-USB stick ka lang, meron ka ng internet at pwede ka nang mag-broadcast gamit ito. So, kung ganito ang ating pananaw, pwede nating sabihin na lahat tayo ba ay naging journalist na. Sa Facebook, pag naglagay tayo ng ating opinion o yung karanasan sa buhay, tayo ba ay nag-broadcast na. So, medyo magulo nga or malabo yung definition. Hindi mo siya masasabing formal na journalist, pero tayo ay nakapag-communicate sa mass media na. Halimbawa, nakapaglabas tayo ng story natin, yung mga araw-araw nating ginagawa, tayo ba ay naging journalist na in a sense? Pero pwedeng hindi naman katotohanan yung ating nilalagay sa internet, maaaring opinion lang o katang-isip lamang. So, hindi siya formalized na uri ng journalismo. Tsaka minsan din ay nagkakaroon ng misinformation sa mga internet users dahil dito sa mga maling. Gusto kong tanungin kay Professor Araw kasi siya ay nagtuturo ng online journalism sa UP. Pag sinabi po bang, kasi di ba ang journalist nag-gather ng information tapos binobroadcast niya, may audience siya. So what differentiates a blogger na ganun din po yung ginagawa sa isang journalist? Meron po ba talagang delineation o a blogger can be a journalist and anybody can be a blogger, so therefore anybody can be a journalist, Professor? Hindi lahat ay pwedeng maging periodista. Maganda yung punto na sinabi ng mga kasama natin kanina. At ang ating guideline dito ay yung pamantayan sa periodismo at saka sa blogging din. Yung tinatawag na Journalist's Code of Ethics, tapos meron ding tinatawag na Blogger's Code of Ethics na pwedeng makuha sa cyberjournalist.net na binuo noon pang April 2003. Sa madaling salita, matagal nang na-in place itong mga pamantayang ito at yung journalism ethics ay ginagamit na batayan hindi lamang sa blogging kundi pati na rin sa advertising, sa entertainment, pati na rin sa public relations kasi ang larangan ng periodismo ito yung pinaka matagal at pinaka matatag sa media. Kaya ito yung nagiging pamantayan natin. Sa madaling salita, pagka merong isang blogger na nagsusulat o kaya nag-uulat ng kanyang pagsusuri sa lipunan, kinakailangan na yumayakap ito dun sa pinakamataas na pamantayan ng kanyang gawain. Kasi ngayon, ang katotohanan sa ating sitwasyon na malawak yung naabot ng new media kasi 32.4% yung internet reach sa kasalukuyan,
lahat ay nakakapag-broadcast na o nakakapagsulat na, pero dapat nating tandaan na merong mataas na pamantayan na dapat na oobserbahan. At ito yung konteksto ng, siguro pag-uusapan natin ng detalyado mamaya, yung tinatawag na citizen journalism. Yes, kung citizen saan journalism. yung lahat ng mga tao ay pwede nang pumasok sa larangan ng periodismo. Whether it's informal citizen journalism or traditional media, or ito nga marami pang mga lumalabas ngayon. Gusto kong tanungin si Professor Carlos. Ma'am, yung role po ba ng media sa ating komunidad or sa ating society, is it growing or natatarnish dahil sa maraming ding excesses? Sa tingin niyo po ba, lalaki pa or lumalawak yung role ng media? Sana nga, lalo pang lumawak siya. Kasi ang media talaga, kaya natin tinatawag na fourth state yun, no? In addition to the executive, legislative, and judicial. Alisin mo yan, absent the media, then you have a huge democratic deficit and you have no business calling yourselves a democracy. Kasi yung media, yan ang bali pumapagitna sa mga tao, no? Kaya nga tagapamahayag. Eh. And kanina, pinapakinggan ko yung mga definitions ng iba-ibang definition ng who is a journalist. Talagang mahirap mapiho yan dahil ang dami mga criteria, no? So, kasi every journalist tells a story. And every storyteller has a story to tell. Depende sa kanyang prismo, sa kanyang prism, no? And kaya ako sinasabi na malaking pagkukulang kung aalisin mo sila ay sapagkat yung tinatawag nating effective governance, isang hallmark ng democracy is transparency in what our political leaders do and accountability. Isipin mo walang media na nagre-report ng kanilang ginagawa at ng kanilang mga aktibidades. So, lang gumawa ng miski ano, di ba? So, pwede mo nang gawin yung dictatorship yan kung aalisin mo yung media. Kanya nga, ang tinatawag ko dito, ang isa sa mga pinakahuling aklat na aking sinulat, yung democratic deficit ng ating bansa. At isa sa mga na-identify ko doon, yung killing with impunity ng mga journalists. May democratic deficit pa tayo niyan. Sabi ni Matir, sobra-sobra nga daw po. Hindi, marami. Basahin niyo yung aking aklat, no? Makapal yun, medyo more than 300 pages. Pero kung wala kanyong oras, yung executive summary na lang basahin niyo. Binigyan ko din, by the way, Sani, yung Pangulo natin noon, sana nga binasa niya, no? Yung, ang sinasabi natin doon, kaya deficit, ibig sabihin, pagkukulang, di ba, utang. Dahil nga, kapag inalis mo yan, ay laglag na yung dalawang paa ng effective governance, yung accountability at participation. Sabi nga ni Sani kanina, ang ganda-ganda yung sinabi niya tungkol sa democracy. A democracy will only thrive if your constituencies are well-informed and discerning. By the way, when, hindi ba, last activity natin yung voting, yes, they have a right to vote, but they also have a right to make mistakes. Right. But total, yun ang ating inaccept na ating demokrasya, ang ating form of government. So, tanggapin din natin ang ganitong mga warts and all na kanyang mga limitasyon. So, siguro, sa huli, yun nga, na walang isang istorya. Because, in fact, Professor Arao, if I may differ with you with due respect, we don't know what the truth looks like. Because in many cases, the powerful tells the story. Hindi nyo napansin yung mga history books, ang nagsusulat noon yung mga winners, diba? At saka from the point of view of the leaders, paano naman yung nasa baba? Kanina sinasabi ni Sani, sana merong mag-istorya ng martial law, but from the point of view of the students. Kasi si Sani, estudyante ko eh. But that was the time of, bata pa yan. Bata pa. So, talagang ibang-iba yung Magsusulat na din po yan naglibro, ma'am. Oo, ibang-iba yung ferment sa university, no, during that time. And sana yung martial law, isiwalat din from that standpoint. Mahalaga nga po, ayon nga kay Professor Carlos, yung media para sa isang demokrasya, tulad po ng ating bansa. Gusto po nating malaman mula kay Secretary Coloma, ano na nga po ba ang ng mga media men dito po sa ating bansa? Given all these facts na sinasabi, ikatlo po tayo sa pinaka-dangerous na lugar kung saan maaring magtrabaho ang isang journalist. Tinatanggap po ba natin yun, Sec? Hindi po, no? Sapagkat taliwas po sa datos mismo na kanilang ginamit. No? Ang batayan, nung nagsabi nun, ay yung number of journalists killed per 1,000 population. Ang datos po ay malinaw. No?
doon po sa buong dekada mula 2001 to 2011, ang napaslang po na journalist sa Pilipinas ay total of 39. Pero 31 po noon naganap noong November 2009. No? So 39 minus 31, 8 lang yung simula nung after 2009. No? So medyo po distorted yung ganong pamahayag. Pero ganun pa man, seryoso po yung sitwasyon dahil isang buhay lang po ay napakalaga. Hindi po natin pwedeng pahintulutan na para bang statistics lang yan. Hindi po ganun ang usapan. Kahit bawat isa pong buhay ng mamamahayag ay mahalaga para sa atin. Kaya nais ng ating pamahalaan na pangalagaan yan. Pero sa akin palagay, magiging mas buo yung ating pananaw kung ating kikilalanin na tayo ngayon ay witnesses na sa isang totally new media landscape. Ibang-iba na ngayon ang media doon sa media noong kami ni Professor Carlos ay nasa parehong classroom. No? Kasi po, napakalaganap na ngayon yung digital technology at yung online media. Sa ating pong bansa, siguro kung tatanungin ko yung mga kabataang kasama natin dito, kukunti na lang sa kanila ang nagbabasa pa ng hard copy na newspaper. Kukunti na rin sa kanila ang nanonood pa ng TV program. Ang gusto nila yung on demand, no? Kung anong oras nila gustong manood. Ang hinahanap nilang balita, yung sa online. Kaya dapat nating kilalanin na ito na ang bagong dimension, ito na ang new media landscape. At dahil dito, meron din mga bagong pananagutan na dapat nating harapin. Sek, gusto ko tanungin din, Cathy, si Zel Benito ay journalism graduate sa UST, law student din po. Zel, ito nga, maraming nagra-rank, kung medyo mataas tayo, mababa tayo doon sa media freedom. Pero sa iyo, sa mga kabataan at bilang journalism graduate, sa tingin mo ba, malaya, sumusobra, kulang yung freedom ng mga media men sa ating bansa? Para sa akin, nasa tamang estado lang yung kalayaan ng media. Kasi tayong mga Pilipino, pinapahalagahan natin yung kalayaan ng malayang pamamahayag. Kasi gusto natin, alam natin kung anong nangyayari. Hindi natin gusto na hindi natin alam kung anong nagaganap sa ating gobyerno, sa lugar sa ating bansa. Kaya sa aking palagay, nasa tamang estado lang. Okay. Si Ms. Martinez, gaano kahalaga nga ba ang online media para sa atin? Talaga bang ito ay nagagamit na ng lahat? Or the wave of the future na rin ba ito? Talaga bang nasa-threaten na itong print and broadcast because of online media? Malaki ang ginagampan ng role ng online media, lalo na sa panahon ngayon na sabi nga natin na digital age, kung susuriin natin ang partisipasyon ng mga kabataan, lalo na siguro sa pagkuha ng information at pagbabahagi ng impormasyon ay nakabase na sa mga online facilities natin. Nais ko rin ibahagi halimbawa na kami sa aming department, sa geography, may mga pagkakataon din na ina-announce namin ng mga information na naging resulta ng aming pag-aaral through online media. Kaya para sa pagbabahagi din ng edukasyon, mahalaga din ang ginagampanan ng online facilities natin at online sites para din sa pagkatuto at partisipasyon din. At sa tingin ko, napakahalaga din ito sa citizen journalism na ating pinag-uusapan. Okay, at sa ating pagbabalik, Cathy, makakausap ng ating kasama ng Gio Tingson, ang ating mga audience at ang ating mga kabataang nais makilahok sa ating diskusyon sa gabing ito. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang inyong PTV Special Forum.